Ito kabayan, ang passion fruit. Isang uri ng prutas na nagbuhat pa sa Timog Amerika, tulad ng Brazil. Nabubuhay sa mga bansang tulad ng sa tropiko. Ang buhay ng passion fruit kung namumunga na ay aabot ng 3 hanggang 5 taon. Namumunga sa loob ng 1 taon. Mayaman sa vitamin C at A at nataguriang antioxidant. May iron din at fiber kabayan. Naiahalo sa mga inumin o kaya'y solo itong ginagamit na pampalamig at halo sa mga pagkain tulad ng sa tinapay o kaya'y sa ice cream. Walang kolesterol, sodium, nagagamit na panlaban sa mga infectious agents at pro-inflammatory free radicals, kaya't mahusay na uri ng prutas at inumin ang passion fruit. Alam po ninyo kabayan, noong mga unang dekada ng ating alamin na kaugnay ang ilang grupo ng mga magsasaka na sinabing sila ay pinagtatanim ng passion fruit ng isang malaking kumpanya. Nagtanim ang mga ito at marami ang sumunod, subalit pagkalipas ng ilang anihan ay tinigil ang pamimili kung kaya't nawala ng market o pamilihan ang mga nagtanim. Naibebenta pa rin sa ngayon sa mga pamilihan subalit hindi gaanong masigla sa dahilang marami ang hindi nakakaalam kung ano ang passion fruit at kung anong buti ang bigay nito sa katawan at kalusugan. Pagkalipas ng ilang panahon kabayan, ilan na lamang mga kababayan natin ang nagtatanim ng passion fruit na nakaugnay ng ating palatuntunan. Mario, bakit ninyo nasumbungan na magtanim ng passion fruit? Nabalita ko po sa Luis na maganda raw po itong passion fruit at magandang pagkakitaan. Kaya po aking sinubukan na magtanim para po naman sa kabuhayan ng aking pamilya at matutunan po ng aking kabarangay kung tumulad po sila ng pagtatanim. Sa kita ko po ay maganda rin po yung passion fruit na ito na pagkakitaan. Pero nung kayo po ay magtanim, gumawa ba kayo ng isang munting pag-aaral sapagkat nabalita namin sa bayan po ng Taysan, malawakan ang itinatanim ito na po. Tungkol po dito na pwedeng maraming bumili, nagpoproseso po ang iba't ibang mga kumpanya, may pagdadalhan po ba kayo ng nasabing produkto? Yung pong nakakuha sa amin ay nung una po ay sa Bulacan po na sila nagdadala ng may pabrika po. Tapos po ditong bandang huli ay dito po sa Dasmariñas. May pabrika din po sila ng passion fruit. Kaya po ito pong passion fruit ay dapat po marami magtanim at napaka dami po na kailangan na tuloy-tunilada po na para sa pabrika. Mga ilang tonelada na ang nakukuha po ninyo? Nakaka-2 tonelada. Okay. At sila na pong kumukuha rito? Opo, sila na po ang pag-pick up. Matanong po ba natin, pag binili po ng tonelada, per kilo po magkano? Pumapatak. Labas naman ang gastos nyo? 7 ho ang kilo ng... Malungkot mang isipin kabayan, maraming proyekto sa Pilipinas na pwedeng magbigay ng pakinabang sa maraming Pilipino. Subalit dahilan sa kawalan ng programa at suporta sa mga magsasaka upang mapalakas ang mga proyektong tulad ng passion fruit at iba pang produkto na makatutulong sa mga Pilipino, nakakasawaan na ng mga tao. Napapabayaan at masigla lamang sa umpisa o simula. Sayang kabayan sapagkat ang passion fruit ay mapapakinabangan ng Pilipinas sa kalusugan, hanapbuhay at negosyo ng maraming Pilipino. Passion fruit kabayan mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste.
It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products. Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Unang-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang isa pang proyektong kahit na hindi suportahan ng mga kinaukulan ay patuloy pa ring lumalago dahilan sa bigay na kita at pansin ng mga nasa pribadong sektor. Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing seminar? In GSK, Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Hog raising kabayan is here to stay and will continue to grow. Ito ang pasimulang pangungusap ng ilang dalubhasang nakaugnay ng ating palatuntunan sa pag-aalaga ng baboy, maging native o kaya'y mga puti o imported. May basihan kabayan sapagkat ang pag-aalaga ng baboy ay nakatutulong sa pangangailangan sa pagkain ng maraming Pilipino kahit na sa mga bansang tulad ng sa China. Malaki ang pamilihan at pangangailangan sa karne ng baboy, kung kaya't umaangkat pa ito kung kinakapos sa produksyon. Sa Pilipinas kabayan, bagamat nagbabago ang presyuhan ng karne ng baboy sa tuwi-tuwi, hindi pa rin nawawala sa mga alagaan ng maraming raisers at hindi nawawala sa hapagkainan ng mga Pilipino. Nakalulungkot nga lamang na may mga local governments sa ilang parte ng Pilipinas na ipinagbabawal ang pag-aalaga ng baboy sa paniniwalang ito'y nakasasama sa ating kapaligiran. Sa mga ito kabayan, ang payo ng ating alamin, ang hanapin ay ang maayos na paraan ng pag-aalaga upang hindi mawala ng hanap buhay at mapagkakakitaan ang mga sakop na kababayan ng mga bayang nagbabawal sa pag-aalaga ng baboy. At kung pag-uusapan ang mga teknolohiya at paraan sa pag-aalaga, naririyan ang mga dalubhasa at may mga karanasan upang magbahagi ng kanilang mga kaalaman. And naitanong nga,
How many years would a boar be very effective sa kanyang pagbibigay ng similya? Experience namin according to our customers na papakinabangan nila ng mga 3 years eh. Pero minsan naman yung talagang magagaling, umabot ng 6 years, 7 years, gano'n. Ano nangyayari kapag medyo mahina na ang barako? Pag mahina na barako, mahina na similya, konti na yung semen na ipoproduce niya, tapos yung livability nun, hindi masyado nakakabuntis. Well, kung ako'y gagasta halimbawa ng 100,000 pesos para sa isang barako, makukuha ko ba yan within a period of 2 to 3 years na, sabi ko nga, return on investment? Oo, baka siguro 8 months lang kung gagamitin mo sa baboy mo, since artificial insemination yon, isipin mo yung isang collection mo na nagagamit mo sa minimum 6 o hanggang 10 inahin. Kumpara mo sa natural mating, once mo lang isang inahin lang. Isipin mo kung na-spread out mo sa 6 na inahin linggo-linggo, bawi ka na doon. Plus yung quality ng bake na ibibigay sa'yo, mabilis lumaki, magandang klase, madaling mabawi. Doon sa mga gustong pumasok sa breeding, di ba sabi mo pinapayo mo yung artificial insemination. Practical ba sa isang ordinaryong farmer ang magsagawa ng artificial insemination? Practical yun, pero hindi siya mismo gagawa. Madami na namang artificial insemination center na nagbebenta ng semilya. Hindi niya kailangan magbarako ng napakamahal. Kung mayroon 3 inahin o 5 inahin, madami namang AI center sa Batangas, sa Laguna, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Tarlac. Bumili na lang siya ng semilya doon. Gaano ang tagal ng similya kapag kinuha na sa breeder farm? From pag kinuha sa artificial insemination center yon, normally ang viable siya for 5 days. Sa experience ko, 5 days buhay yung similya. After 5 days, wala na. Up to 7 days maximum. Pero pagdating 6 or 7 days, mahina na yun. What day is the most effective time na ibibigay ang similya? Depende sa inahin. Pagka nag-ovulate yung inahin o yung gilt mo, that's the best time. Wala sa similya, kasi yung similya, taken for granted na buhay parati yun. Parating ready to use yun. Ang timing nung pagbigay mo sa inahin importante. Ano yung timing? Pagkasaw, after 24 hours o after 36 hours. Pagka gilt, after 24 to 36 hours din. Pag onset ng onset ng heat, kunyari, pumayag ngayon, ang bigay nun, either mamayang hapon o bukas ng umaga. Alam po ninyo kabayan, ng mga alagaing tulad ng baboy ay isang produktong hindi nawawala at mawawala sa Pilipinas at makatutulong sa ating kabuhayan. Sa halip na ito ay ipagbawal ng ilang LGU. Kailangan pa ngang ihanap ng kalutasan ang mga kaakibat na problema upang makatulong sa kabuhayan ng kanilang mga nasasakupan. Alam po ninyo, malaganap sa buong mundo ang pag-aalaga ng mga hayop na nakatutulong sa produksyon ng pagkain. Maraming bansang nagpapalakas ng kanilang produksyon upang hindi umasa sa importasyon. Sa Pilipinas naman, kung mababawasan ang ating produksyon ng mga alagaing tulad ng baboy at iba pang produkto at alagain, tiyak na mapipilitang tayo'y umasa sa importasyon. Alam po ninyo kabayan, baka dumating ang panahon na tayo'y mamimili na lamang ng ating mga pangangailangan. Totally importing economy para sa ating bansa. Asa sa mga produkto ng iba at tayo'y mamimili na lamang ng mga produkto. Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro.
Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung feed brew ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay ilang kasagutan sa mga tanong na tanggap ng ating programa. Q&A pagkalipas lamang ng ilang minuto. Do you want to learn advanced meat processing seminar? In GSK, Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, sa ating Q&A sa araw na ito, sagutin natin ang ilang request mula sa mga nanonood ng ating alamin sa YouTube. Una, ukol sa mga binhi ng mga pananim na tulad ng gulay. Ang isang tanong, saan makakakuha ng mga seeds na hindi hybrid at pwedeng paikutin sa mga taniman nang hindi nagbabago ng mga buto? Mula kay Jesus de los Santos ng Rizal. Alam po ninyo, ang mga binhi o butong pananim ay makukuha po ninyo sa mga local agriculturist sa inyong lugar, maliban na lamang kung wala silang ginagawang pamamahagi ng mga ito. O kaya, mabibili po ninyo ang mga nasabing binhi o buto sa mga agricultural stores. Mayroon din silang mga, kung tawagin ay OPV seeds na naibebenta. Ang ukol naman sa sweet sorghum na ating naipakita na, request mula kina May Garcia at Justo Ariola ng Maynila. May makukuha po kayong mga pananim sa Pampanga State College sa Magalang, Pampanga. At mayroon din silang mga informasyon ukol sa mga gamit sa sweet sorghum. Ito po, Ka Jerry, ang stock ay i-crush natin dito para makuha natin yung juice. Ito ang Yes, juice. ayan. Ayan, okay. At ipapasok ito sa... Iyan po ay kasama sa ating proyekto sa Pampanga Agricultural College. Ipinapakita natin sa ating mga kasamang magsasaka kung paano i-process ang sweet sorghum gamit itong crushing machine. Ganun ba yun? Ayan. Sir, saan nyo nakuha yan? Ito po ay nabibili lang sa ganun. locally produced po yan. Gaano karami makukuha mong sweet sorghum dyan? Marami po. Marami? Sa isang lamang? Sa isang stock lang? Sa isang Mga ilang baso? po, mga isang Uy, baso. pwede ko bang ito? Opo. Mga gaano karami ang makukuha sa isang stock at saka para makakuha tayo ng ganitong karami? Sa isang nagre-range yan ng 150 to 250 ml. Sa Okay. isang Ang sa isang sabi mo, hindi pwedeng i-granulize dito.
Opo, Bakit? yan ang sabi ng mga expert natin na hindi gaya ng tubo na pwedeng i-crystallize. Oo. Itong sweet sorghum hindi daw pwedeng Meron siyang characteristic na pang-juice lang. pang juice lang siya or liquid sugar ang end product niya kung yun ang gusto mo. Kung tutusin kabayan, napakarami nating produktong pwedeng pakinabangan ng marami. Subalit, dahilan sa kawalan ng interes ng mga kinaukulan, hindi na ibibigay ang pakinabang sa mga kababayan nating tulad ng sa sweet sorghum at iba pang mga produkto. Kung inyong maitatanong kabayan, sa ibang bansa, kapag ka sila'y nakatuklas ng isang produkto o proyektong pwedeng pakinabangan ng bansa, agad itong pinag-uukulan ng pansin at ibinibigay ang pakinabang sa mga tao. Samantalang sa Pilipinas, maraming proyektong nasusubaybayan ng ating programa na pagkatapos ng ilang panahon o maikling panahon, nawawala na lamang at sukat. Sa umpisa, masigla. Pagkatapos ay naglalaho. Kabayan, ito po ang Q&A mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung feed brew ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, halimbawa ng ilang seminar na naisasagawa ng ating programa sa Gabayan sa Kabuhayan. Layunin, tumulong para maghatid ng mga kaalaman sa mga tagapanood ng ating programa. Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing seminar? In GSK, Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, palagian nating ipinapaalala sa ating programa ang mga seminar na maaaring kapulutan ninyo ng mga kaalaman
na magagamit naman sa pagtatayo ng mga negosyo o kaya'y hanap buhay. Mga kaalamang handog ng mga dalubhasa na kaugnay ng ating palatuntunan sa GSK, tulad ng isang sample ng seminar na ating ipakikita, kabayan. Yun. So, yan ang extenders. TVP, isolate carrageenan. Tapos yung natin, seasonings, pangatlo. Curing mix, extenders, seasonings. Ang seasonings yun yung mga pampasarap na. Andun na lahat yung asukal. Tayo naghahalo ng lumpiang Shanghai, di ba? Isang planggana lang tayo. Ngayon, gagamit tayo 3 planggana. 3 container. Hiwa-hiwalay po siya. So, ang natin una, C1. So, dapat po lahat nakasukat. Hindi po ba sinisipyan? 1 table, phosphate. Kaya man pag gumawa kayo pang bahay, sunod-sunod nyo siya para hindi magulo. Tapos pag may ingredients kayo, kailangan ng lalagyan nyo malabo. Hindi yung transparent kasi maano sa sunlight, madaling ano. Tsaka ingredients natin, good for 2 years ang expiration, huwag lang mabasa. Isang ganito lang. Pwede din half lang ma'am pag commercial para makadalawa ka. Yan, chorizo. Sunod-sunod mo na lang siya ma'am. Chorizo. Pickle release, yung parang tatad. Pickle release, onion, chop, fresh. Tapos, yan, footlong or Vienna sausage. Mas maganda footlong po. Carrots, kung mura po carrots, damihan nyo pwede lang. Hindi naman magbabago lasa niya. Kasi naman yan. Tapos, ito po maganda, green and red para pag inano mo siya, in-slice, maganda. Tsaka pag mura, tapos raisin. Yan, kompleto na carrots din. Bell pepper, cheese. Ito cheese. Cheese. Ay, idagdag niyo po, meat enhancer, 1/2 teaspoon. Kabayan, kung may nagugustuhan kayong seminar na pwedeng salihan, tawag lamang po kayo sa GSK ng ating alamin. Marami kayong mapagpipilian. Kaya tawag na, kabayan. Gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan. Mamaya kabayan, babalikan po natin ang ating mga events tulad ng pulong-pulong pangkabuhayan ng FeedPro at palatuntunang ating alamin. Sa bayan po ng Victoria sa Tarlac na dinalaw po namin kamakailan. Mamaya sa ating extension service pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext.
Okay kabayan, patuloy po tayo sa araw na ito. Kamakailan ay nasa bayan po ng Victoria sa Tarlac ang ating programa at Feed Pro, na kung saan ay dumalo ang mga kababayan nating nag-aalaga ng baboy sa Victoria. Sa nasabing bayan kabayan ay all out ang kanilang pamunuang lokal sa pag-aalaga ng baboy sa dahilang ito ay nakatutulong sa pagbibigay ng hanap buhay at kita sa kanilang nasasakupan. Nasabi ng kanilang pamunuan na nangunguna sa kanilang isipan ang kapakanan at kabuhayan ng kanilang mga kababayan sa Victoria, Tarlac. Kung kaya't lubos ang kanilang suporta sa mga proyektong tulad ng hog raising. Aling Eden, pwede bang explain nyo sa amin ang gawain po ng inyong tanggapan dito po sa local DA? Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, kami nagpapasalamat sa Feed Pro kay Sir Jerry Geronimo sa pagpunta po nyo dito sa aming humble na town na pinangungunahan ng aming mayor na si Mayor Marvin Silao at ng aming vice mayor na si Jenny Gam. Yung pong sinasabi ng office mate ko, kasi yung pong nag-disperse kami ng 200 na biek from the BUB project po namin yon. And yan po ay na-disperse sa 20 barangays except po dito sa urban barangays which is yung 6 po, yung San. Alam na po nila yon. So from that 200, meron na po kami sigurong na-disperse, redispersal na siguro doblehin na po natin yon kasi 2015 pa po kasi yon. So kaya po ganon ang disperse namin para nga po hindi nagagamit ng feeds. Pero sa experience po natin, kahit na organic ay native pig po yan, hindi pwedeng wala po siyang feeds. So napakaganda po nitong Feed Pro kung sakaling yung pong mga nandito at saka maisabi po doon sa mga kasamahan natin na kasi ito naman wala naman pong antibiotic or what nasabi nila. Nung unang panahon, sir, meron po ditong nagpa-seminar na yung talagang piniferment pa yung Feed Pro na yan bago ipakain. Meron pa po ba yun? Meron pa po yun. So yun, ang ano po dati, ang dealer po is sa Paniki. Nagpunta po pa kami doon para tingnan yung babuyang walang amoy doon na, ewan ko kung buhay pa po ngayon yung farm na yun. Marami po kaming kasama dati dito na nagpunta doon para mag-field trip o para ipakita sa kanila yung babuyang walang amoy. So napaka-timely din po niyan kasi nga tulad ng sabi po ni Kapitan, na may mga nag-aaway na tungkol sa amoy, sa langaw, ganyan. So wag naman po natin tanggalan ng hanap buhay yung ating mga kababayan na doon lang po nagkaka-extra income. So kung gagamit po tayo nitong feeds na to at saka yung technology ng babuyang walang amoy, so wala na po sigurong magrereklamuhan na magkakabarangay. So salamat po sa Feed Pro. Sana magkaroon pa po ng mas maraming seminar, hindi lang dito kasi minsan po yung mga nasa barangay hindi makaabot dito. So pwede kayong mag-reach out sa mga barangay na lang. Okay, sige po. Maraming salamat. Sana kabayan, lahat ng bayan at lungsod sa ating bansa ay tulad ng sa Victoria sa Tarlac na kung saan ang kapakanan at kabuhayan ng kanilang mga nasasakupan ay nasa isipan at damdamin ng mga namumuno. Dapat ito'y pamarisa ng iba pang mga bayan at lungsod sa Pilipinas tulad ng sa pag-aalaga ng baboy. Ang kailangan lamang dito ay ilagay sa ayos sa mga paraan sa pag-aalaga ng nasabing hayop nang hindi magbibigay pinsala sa kapaligiran at kalusugan. At ito'y magagawa naman tulad ng ipinapayo ng Feed Pro at palatuntunang ating alamin. Paggamit ng pakaing walang halong kemikal at paraang PIGS na hindi nagbibigay ng masamang amoy at pinsala sa kapaligiran. Kung magagamit ang mga ito, mabibigyan pa ng hanap buhay at kita ang mga kababayan po natin. Kabayan ang lahat ng ito mula sa Feed Pro at palatuntunan ating alamin.
tropical flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, kasagutan naman ukol sa mga hiling at katanungan ukol sa produktong Dragon Fruit. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing seminar? In GSK, Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, ang prutas na ito, Dragon Fruit, ay matagal nang nasa Pilipinas. Ilang ulit nang napagbalik-balikan ng ating alamin mula pa noong early 80s. At pagkalipas ng ilang taon ay muling nagbalik sa Pilipinas sa ilang taniman nito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa Bulacan, sa Cavite, pagkatapos ay sa Ilocos. Nagkaroon din ng ilang taniman sa ilang parte ng Southern Luzon at Bicol at sa Kabisayaan at Mindanao. Noong early 80s kabayan, hindi gaanong masigla ang pagtatanim ng dragon fruit. Napasabay sa pagtatanim ng mga halamang tulad ng ubas na hindi rin tumagal. Nitong mga nakaraang taon kabayan ay nakaugnay ng ating alamin ang ilang nagtatanim ng dragon fruit sa Bulacan at sa Ilocos. At napag-alaman nating mayroon na rin silang processing system para kumita at mapakinabangan ang nasabing prutas. Ayon sa mga ulat, ang dragon fruit ay may taglay na maraming bitamina at mineral at ito ay kapamilya ng mga cactus. Tinawag ding pitaya. Bagamat ito ay malawak na naitatanim sa buong Asya, originally kabayan, ito po ay nagbuhat sa Mexico at South America ayon sa mga ulat. Madaling itanim kahit na sa mga paso o sa drum o kaya'y sa mga malawak na taniman. Nasabing ang dragon fruit, kabayan, ay tinatawag po dahilan sa hugis nito, ang kaliskis ng dragon at balat nito ang kawangis. May kulay dilaw at pula ang nasabing prutas at naging tanyag na muli sa mga nakalipas na taon.
Sa ngayon kabayan, medyo nawawala na naman ang interes ng mga kababayan natin. Subalit patuloy na nagtatanim ang ilan. At ang hawak po niya kabayan, kung inyong maitatanong, ay 2 uri po ng dragon fruit. Nasaan yung isa dito? Ayun, hawak ni Karoni. At ano po ang pagkakaiba nito, Karine? Ito pong isang to ay puti ang laman. Puti. Ito naman pong isa, pula ang laman. Ang lasa po naman, may pagkakaiba? Meron din po. Ang pula po, mas matamis kaysa dito ng konti. Bakit po ganon? Pareho naman dragon fruit yan. Opo nga, yung hindi natin kung sa nagiging namin, ganun ang lumilitaw. Talagang matamis po itong pula. Pero mukhang mas maliit po kaysa rin sa Ayun lang ho, puti. yun lang ang problema po nitong pula, hindi po lumalaki ng kamukha nito. Okay. Yan po, kinakain na ng hilaw, ganyan? Oo, ito hindi ganito na lang po pagkain. Oras pong nabiyak. Po, Aba, para palang parang kiwi ng Australia, ano po? Apa. Tapos, anong kinakain dyan, Mang Rene? Babalatan po natin to. Oho. Ibig sabihin, alin dyan ang kinakain? Yung maitim? O yung... Itong naiiwan na ito. Yan, okay. Kinakain po yan? Masarap po? Masarap po ito. At sa palagay nyo, tatanggapin po ito ng madlang Pilipino? Marami na pong tumatanggap ito. At ang balita ko, pinupuntahan pa para bilhin ang inyong mga bunga. Opo. At kung talagang tutuusin, itong dalawang ito nag-aalaga, mga gaano katagal pa bago mamunga po ang isang halaman? Yan po, aabutin pa po ng mga bandang Nobyembre, ang huling pamumunga. May mga hilaw nga ako nakikita. At yung hawak nasan yung hawak mong puti, ang lasa po pareho rin. Pareho rin. Pero ang tingin ko, mas maliliit po ang buto. Parehas lang ho ng Pareho rin. buto. Kaya lang ito. Puti. Kitang-kita nakaputi Ang puti. At sa lasa po, mas matamis yung pula. Matamis po ng konti yung pula. Kasi ito, marami pong naghahanap. Oho. Itong puti, hindi gaanong mabili. Mas mabili po ito kaysa Bakit po, Man Rene? Mas maano sila rito. Ito ang natutuhan nilang una na kainin, na nagpapalakas sa kanila. Sa isang puno, mga ilang bunga ang nakukuha natin? Sa kasalukuyan na yan, namumunga yan, mga 50 piraso. Sa isang puno? Hanggang 100. Tapos tuloy-tuloy po yan hanggang buwan ng Nobyembre. At dito po sa inaalagaan nyo, mga ilang puno po itong nakikita natin sa inyong asyenda? 2,000 tulos po yan, poste. 2,000 tulos. Pagkatapos, pagkakaibang ang mga poste nyo rito, may kahoy, may bato, may simento, no? Pero palagi ko mas maganda sa kahoy, no? Mas maganda sa kahoy. Kahoy, okay. At matagal na po kayo rito, Marine? Oras po mag-umpisa yung itanim to, 100 to na. Yan, no? At hindi po sila nasasalanta ng ulan dito? Hindi ba? Sapagkat ang cactus talagang sa init ng panahon, di ba? Sa init to talaga yan. At sa pinupuntahan po ng mga tao, hindi ba sila namimili ng mga pananim? Meron din nung namimili. Hindi ba kayo natatakot yan na kapag dumami na po nagtatanim nito, mauubusan kayo ng parokyano? Hindi po. Hindi. Alam po ninyo kabayan, mangilan-ngilan na lamang ang nakikinabang at nagtatanim ng dragon fruit. Para sa mga ito, nakabubuti sa dahilang kakaunti ang kalaban nila sa bentahan ng nasabing prutas. Subalit sa pangkalahatan, hindi rin mabuti kabayan sapagkat kung ito ay mapararami at magagawang pambansang produkto, marami din ang makikinabang. Magbibigay ng hanap buhay at negosyo. Tayo'y makakabuo ng mga proyekto mula sa mga prutas na ito at maaaring ang buong Pilipinas ay makinabang. Ang problema kabayan, sa simula, maganda. Subalit sa katagalan, ang dragon fruit ay matutulad sa ibang produktong nakalimutan na ng lahat ng mga Pilipino. Kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo sa palatuntunang Ating Alamin.
Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.